Inibitan ko po kayong tumayo para po sa pagkabasa ng ating banal na kasulatan na matatagpuan sa Psalm chapter 46, verse 1 to 10. At atin po itong titignan sa wikang Ingles. Ito po ang nakasulat sa Mabuting Balita Biblia. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok, matanghay. Kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol, mayanig, magimbal. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat niyong malaman. Katas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinaka-dakila. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay makakaupo at tayo po ay sasandali pong mananalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Dalangin ko po na sa aming pong pag-aaral nito ay kayo po ay muling mangusap. Nawa po ang aming pong mga kaisipan ay ituon mo sa iyong salita at bigyan niyo kami, Panginoon, ng mga tama pong aplikasyon at kaisipan sa aming pong mapapakinggan. Mangusap ka, aming Diyos, sa umagang ito. Gabayan niyo kami sa iyong katotohanan na nararapat naming maunawaan. Kayo po ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. At officially, a couple of days ago ay tapos na po ang kalahati ng taon. At mabilis pong lumilipas sa iba siguro. Ito pong taong 2025. Nais ko pong magbigay ng isang introduction para sa ating series sa buwan po ng July. We are considering July as our prayer month, which means we will be giving extra emphasis on prayer from our teaching, preaching, and of course, in our practice. Aside from our prayer meeting and dawn watch, we will be having a prayer and fasting time that will be scheduled at the end of the month. So I believe it's July 23 to 25. So we will be having it dito po. So we would encourage you to join if you can. Dun po sa ating special time of prayer that we'll be dedicating towards the end of this month. And of course, sa ating pong pangaral ng salita ng Diyos sa buwan po ng Hulyo, tayo po ay magbibigay po ng espesyal na pag-aaral o pagsasaliksik ukol nga po sa panalangin. At sa taong ito, pinili po natin na kumuha ng inspirasyon sa isang aklat na nilakdaan ni Philip Yancey. At ang title po ng kanyang book na ito ay Prayer, Does It Make Any Difference? Prayer, does it make any difference? I don't know if you are familiar with Philip Yancey. Personally, isa po siya sa mga favorite writers ko dahil he approaches the spiritual life from a unique perspective. So he is, sabihin po natin, a creative writer. Hindi lang po siya basta isang Christian writer. And he also comes from a perspective na kung saan ay lumaki siya mananampalataya, subalit dumating siya sa punto na kanyang buhay na nagkaroon siya ng sabihin natin crisis of faith. Because of his experience in the church, lumayo siya.
But then as he continued to seek the truth, dun po niya nakita yung mahalagang katotohanan na nagbago ng kanyang buhay. At isa nga sa kanya pong naging struggle ay sa issue po ng panalangin. I don't know if you are here today and if you will say that you are satisfied with your prayer life. I believe most Christians would probably say na pag ang usapin ng panalangin, marami sa atin ay maaring sasabihin natin parang hindi yata ako nakakapaglaan ng dapat na panahon, no? So yung pong ating mga topics na pag-aaralan sa buong ito ay hango po sa either sa chapter or section ng kanyang libro, at yun po yung atin pong pag-aaralan. Although hindi naman automatically na yung lahat po ng mga pastors natin who will be speaking will be citing yung book. But I will be sharing some insights or some excerpts from his book during this introduction today. So yung first part ng kanyang book ay pinangalanan niyang Keeping Company with God. At yun nga po yung ating title ng ating sermon for this morning. And doon sa chapter 1, makikita po natin, ito po ay in-entitled niyang The Deepest or Our Deepest Longing. Kumbaga yung pinaka ninanais ng ating pong mga kaluluwa o mga puso. At isa po sa kanyang observation, pag atin daw pong inaral, na yun daw po palang salitang prayer comes from the Latin root word precarious, no? Na kung ating pong papakinggan, it sounds similar because it is a linguistic cousin to the word precarious, no? So ang ibig sabihin po ay medyo alanganin. And so sabi niya nga po dito, we pray, many of us, out of desperation. Nananalangin tayo kasi wala na tayong ibang mapuntahan. Ginawa na natin ang lahat, at dahil tayo ay desperado na, nananalangin na po tayo at sinasabi natin, Lord, kailangan ko na po ng tulong. Alam niyo po ba, sa mundo natin ngayon ay milyong-milyong tao ang nananalangin. Kung ating pong titignan, sa bawat bansa may mga nananalangin. Pero ang pananalangin ay hindi po, sasabihin po natin, uniquely a Christian activity. Different people from different religions pray. They pray to different gods. Even people who have no religion to speak of, they also pray. They pray to a higher power. They pray to the man upstairs. They pray to the universe, no? Yung nga pong iba, ang iba po ang term nila ngayon for prayer. Ang tawag po nila ngayon manifesting. Sabi po ng isa, pare-pareho lang yan sa ibang tao. Of course, kung ikaw ay mananampalataya, you have a different understanding of what prayer is compared dun sa ibang mga examples na binigay ko, especially yung manifesting, no? Kasi may iba pong konsepto yun kung ating aaralin. As a Christian, our prayers are directed to God, the God who created everything, the God who is all-powerful, all-knowing, and ever-present, na nandito kasama natin sa mga sandaling ito. We believe we have a special access to God, no? Dahil sa banal na Espiritu na nananahan sa atin, at dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus na kanya pong na-accomplish dun sa cross. And that is what we are celebrating even today, later, as we celebrate communion. Lahat pong ito ay nagagawa natin dahil po may kalayaan na po tayong kumausap sa Diyos ng diretsuhan. Hindi po natin kailangan ng mag-i-intervene para sa atin. Hindi natin kailangang humiling para sa iba na manalangin sa Diyos in behalf of us, although we do that. Because we have access to the Lord directly. Yun po yung ating paniniwala when it comes to prayer. Now, kung ating pong titignan, bagamat ito'y katotohanan, at ito po ay sasabihin po nating natural na bahagi ng buhay ng maraming pong Kristiyano, si Philip Yancey ay nagdesisyon na mag-aral tungkol sa panalangin sa unang-una sa pagbabasa ng mga libro, ng mga kilalang mga nanalangin nung unang panahon. So pumunta po siya sa mga library at nagsaliksik. Hindi ko alam kung naalala nyo na nabanggit ni Pastor June before, si George Mueller. Naalala nyo po siya? Siya po na sikat na nangasiwa ng isang orphanage. At ang sabi nga po doon, he prayed every day several hours, imploring that God will meet the practical needs of his orphanage. And God did, miraculously.
no? Kaya po napakaganda po ng epekto nito sa kanyang ministry, and even so many people recognize his contribution in his ministry even after his death. Gayun din po si Bishop Lancelot Andrews, na sabi po, according to history, he spent 5 hours per day in prayer. Si Charles Simeon naman, gumigising ng alas 4 ng umaga at meron siyang 4 na oras na pananalangin. May mga nuns, no, na ang tawag sa kanila, the sleepless ones, who pray in shift throughout every hour of every day and every night. May history po sa atin na may mga prayer chain na nagaganap for several years and decades. Every hour may nagpipray sa isang lugar. Ganun po katindi ang ginagawa ng mga prayer warriors. And kung kayo po ay Methodist, alam niyo po siguro yung kwento ni Susanna Wesley, na bagamat napakarami niya pong anak at wala siyang privacy, pinagpipray niya si John at Charles at ang kanya pong mga kapatid. At dahil po sa kanyang pananalangin bilang isang nanay, ganun na lamang ang epekto ng buhay ng kanyang mga anak na ito. Ganun po katindi ang mga examples ng ating mga heroes of prayer, kung matatawag. Ang tanong ay, ganun din po ba tayo sa panahon natin ngayon? Nung nag-interview ngayon si Philip Yancey ng mga ordinaryong mga tao at tinanong, mahalaga ba ang panalangin para sa'yo? Karamihan ay sumagot ng, oo. Yes, prayer is important. And then, sinabi nila, tinanong pa niya, gaano kadalas kayo nananalangin? Ang sabi nila, karamihan, araw-araw, nananalangin kami. And then finally, after that, meron siyang follow-up question, gaano katagal naman ang pananalangin ninyo? At ang kasagutan ng karamihan, 5 minutes. Minsan, pag napapahaba, 7 minutes. Pero ito yung tanong, no, para sa atin, ano kaya ang sagot natin? Malayo ba o malapit sa sagot ng mga taong ito? Kasi pag tinanong din po ang marami sa atin, katulad po ng tinanong niya, na ang sabi niya, do you find prayer satisfying? Ang sagot ng mga marami, not really, hindi naman talaga. And then, do you find or do you sense the presence of God when you pray? Sabi ng marami, minsan, pero hindi madalas. Ganun po kaya ang ating karanasan bilang mga disipulo sa mga panahong ngayon. Marami daw sa kanyang mga ni-interview sa tungkol sa panalangin, ang sabi nila, prayer is more of a burden to me than a pleasure. Hindi ito isang bagay na kinakatuwa ko. Sa realidad ay ito ay kabigatan. Siguro nga hindi natin ikukumpara kung bakit. Sabi nga, bakit kung magkakaroon tayo ng comparison sa prayer meeting at sa worship service, di hamak na mas marami ang umaattend sa worship service. O kung magtawag ka ng isang praise and worship na event, mas maraming dadako dyan kaysa tumawag ka ng isang prayer gathering. We say prayer is important, but do we really show it by our lives and by the way we practice it even in our church? Now, hindi ko po sinasabi ito para mag-guilty tayong lahat. It's just something that is true to us. We talk about prayer, we say it's important, but in the everyday aspect of our life, even as a church community, how is prayer really shown its importance? Alam nyo nga po, ito yung isang medyo natawa ako ng konti. Meron pong isang scholar ng Bible na ang pangalan niya si Hans Kung. At siya po ay nagsulat ng isa pong libro. Ang title ng kanyang libro, On Being a Christian. Alam niyo po kung gaano kahaba yung libro niya? 702 pages. Nung tinanong siya, Hans, bakit wala ka man lang chapter or even index entry tungkol sa prayer? Ang sabi niya, oo nga, nakalimutan ko. Mahalaga nga pala yung prayer. Kasi sabi niya, pinipressure na kasi kung mag-submit kasi may deadline ako. Kaya eto na lang ang nasubmit ko. Nakalimutan ko nang isingit yung chapter tungkol sa prayer. Alam niyo yun? Even yung mga sinasabi nating mga magagaling sa theology at doktrina ay hindi po naman talaga nakikita sa praktikal yung kanila pong pagpapahalaga sa panalangin. And so, for our sermon series this July, iniisip ko, ano ba yung pwede nating ma-achieve in our study, in our practice in this month?
as a church. Iniisip ko, maaring hindi natin completely ma-resolve yung dissatisfaction ng marami sa atin sa ating prayer life. Maaring hindi nga kayo mas maging magaling na prayer warrior after July. Maaring hindi kayo magkaroon ng desire na biglang manalangin ng isang oras, no, dahil sa ating pag-aaral. Subalit, kung magkakaroon kayo ng karagdagang pagkakaunawa at pagpapahalaga, at magkakaroon ng kahit man lang pagkilos ang Diyos sa puso ninyo upang gawing mas bahagi ang panalangin sa inyong buhay at sa buhay ng ating iglesia, I believe we are stepping in the right direction. So for this morning, gusto ko pong magbahagi ng mensahe nga po na pinamagatan nga po na keeping company with God. Ito po yung nakita kong mahalaga na bigyan po ng diin as we start our series. Isa po sa mga sinabi po ni Philip Yancey dun sa kanyang libro ay ganito: I have come to see prayer as a privilege, not a duty. Like all good things, prayer requires some discipline. Yet, I believe that life with God should seem more like friendship rather than duty. Sabi niya, yung aking realization ay, bilang Kristiyano, hindi naman dapat ang panalangin ay isang obligasyon o isang dapat nating gawin kasi Kristiyano ko. Magsisimula ang meeting, mag-pray tayo. Magtatapos ang meeting, mag-pray tayo. Kakain, mag-pray tayo. Alam niyo yun, parang obligasyon ba na kailangan mong gawin kasi Kristiyano ka? At sabihin, nakakahiya, pastor ka pa naman, hindi ka nagpe-pray. Alam niyo yun, may ganung kaisipan maari sa atin na yung panalangin ay isang obligasyon na dapat nating gawin sa halip na isang joy or privilege that we get to enjoy. Sabi niya, prayer includes moments of ecstasy, but even also moments of dullness, mindless distraction, and acute concentration, flashes of joy and bouts of irritation. In other words, sabi niya, prayer has features in common with all relationships that matter. If you look at prayer not just as a one-way conversation, alam niyo, nakapag-usap na ba kayo sa isang tao na parang akala niya nakikipag-usap kayo pero ang ginagawa mo lang, tumatango ka lang sa lahat ng sinasabi niya? It's not a conversation, it's really a monologue, no? And eventually mabobore ka, no? Imaginein mo, kausap mo ang Diyos at ikaw lang salita ng salita at hindi ka man lang nakinig kung ano kaya ang sinasabi niya. And so, if you look at prayer in this way, we can look at prayer as something that is life-giving. It is a conversation that we get to have with God Himself. So at one level, this is what prayer is all about. If discipleship is our walk with Christ, then prayer is our constant conversation with Him along the way. Ang ating pong paglakad, ang ating pagiging isang disipulo, subalit ang panalangin, yun po yung ating patuloy na pakikipag-usap sa ating kaibigan, sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Pag ating pong binasa ang Psalm 46, pinapaalala ng Diyos kung sino siya at kung ano po ang dapat nating gawin kung tayo ay haharap sa mga bagyo ng buhay. Mga bagyong gawa ng tao at mga bagyong, sabi po nating, gawa ng kalikasan. At sa lahat ng ito, isa lang po ang mensahe ng Panginoon: be still. Tignan po natin ang ating pong talata. Unang-una, ang sabi po sa verse 1, God is our refuge and strength, a helper who is always found in times of trouble. Sa ating pong pagtingin sa panalangin, mahalaga po daw na tignan po natin ang panalangin bilang pakikipag-usap sa Diyos. Alam niyo po, ang isang kagandahan pag tinignan po natin dito, no, especially kung may kakilala kang medyo busy na tao, sabihin natin may katungkulan, di po ba? Kailangan mo magpa-schedule ng appointment. Hindi ka basta-basta makikipag-usap sa isang taong may katungkulan. Lalong higit kung may sekretary yung tao na yon, hindi ka basta-basta lalapit sa kanya. Sasabihin niya, makipag-schedule ka sa sekretary ko, saka tayo mag-uusap. Dahil nga po, busy siya o mahalaga siyang tao. Isipin niyo po, sa mga pinakamatataas na tao sa mundong ito, kailangan pong makipag-schedule para sa meeting.
Pero ang sabi ang Diyos, kahit anong sandali, pwede po natin siyang lapitan. However, kapansin-pansin sabi sa verse 1, ito pong sinulat dito, na sabi niya, God is our refuge and strength. That's the good news, no? Maganda po yun. Si Lord daw, malalapitan natin, siya po yung matibay nating maog, siya po yung talagang protection po natin. Pero tignan niyo po yung isang mahalagang word. Ang sabi doon, a helper. Alam niyo po, sa ating mga Pilipino, medyo napasama yung salitang helper. Di po ba? Bakit? Ano yung Tagalog natin ng helper? Ha? Ang helper sa atin ay katulong. Di po ba? Ang katulong ba inuutos-utusan ninyo? Tama, di ba? Inuutusan yung katulong. So pag sinabi na, the Lord is our helper, ano yung katulong natin si Lord? Yung ba ibig sabihin? So pag tinignan po natin sa maling perspective, ganun po yung attitude ng mga tao ngayon sa Diyos. Pag may kailangan ako, Lord, kailangan kita. Alam yun? Parang siya yung, He is at our beck and call. Kumbaga, pag kailangan mo si Lord, tawag ka lang sa Kanya. Ganun ang nagiging attitude ng marami sa atin for some reason. Na dahil sinabi ng Bible, si Lord ang aking helper, talagang ginawa ba namang utusan? No? Ganun po ang nangyari sa Panginoon. Subalit alam po natin, hindi po yun yung ibig sabihin ng helper dito. Ang sinasabi po ng word na helper dito, ito po yung tumutulong kasi hindi mo kayang tulungan ng sarili mo. Siya yung tumutulong, siya yung nagliligtas kasi ikaw mismo wala ka nang magawa dun sa sitwasyon mo. That is the kind of helper that God is. And so tayo daw po ay sinasabing God is our helper. Ang realidad po nito ay siya po yung sumasaklolo sa atin sa panahon ng ating kabiguan o di kaya ay matinding mga pagsubok. Pero yun din po ang problema. Bakit? Kasi kung wala tayong pagsubok, wala tayong problema, see you later na lang, Lord. Di ba? Pag okay ang buhay, pag wala tayong mabigat na problema, parang we do what we want to do. We hardly give the Lord a thought sometimes. Maaring minsan nga sa sobrang sarap ng pagkain, pinicturean na ang lahat ng anggulo, yung prayer nakalimutan. Bakit? Kasi minsan yung priority natin nababago, di po ba? Kahit na lumamig na yung pagkain, basta na-picturean mo ng pinakamagandang anggulo at maipost mo sa social media, yun ang mahalaga. Di ba? Pero yung panalangin, o nga pala, sorry, nakasubo na. Alam niyo yung mga eksenang yun, may nagpipray, tapos yung iba kumakain na, o yung iba may laman na sa bibig kasi nakalimutan na magpipray pa nga pala. Mamaya tignan natin kung may susubo bago magpray. Pero yun po yung mahalaga, di po ba, kung ating titignan na si Lord ay nandyan para sa ating panahon ng pangailangan. Pero wag daw naman po natin gawing parang 911 o emergency alert lang daw si Lord, na kung saan ay pag kailangan mo siya, saka ka lang tatawag. No? Pero ito po yung magandang balita pa rin. Pag kailangan natin siya, nandyan siya. Sisigaw lang tayo ng Lord, tulong. Kikilos siya. Why? Because God's presence strengthens us in times of trouble. Yung presensya niya ang patuloy na nagpapakita sa atin, kung kailangan mo ng saklolo, nandyan ako. Yun po yung napakagandang katotohanan. Di po ba? Kung ating pong titignan. But we need to be able to think about the Lord more than the times na kailangan po natin siya. Number 2, kung ating titignan, at medyo tumalon po ako dun sa verses kasi mas gusto kong unahin po yung verse 4 and 5. Ang sabi po sa verse 4 and 5 sa wikang Ingles, there is a river, its streams delight the city of God, the holy dwelling place of the Most High God, and God is within her, she will not be toppled. God will help her when the morning dawns. Now, nung inaaral ko po itong verse na ito, itong passage na ito, nagtatanong yung mga scholars, kailan kaya ito nangyari? Kasi pag binasa mo ito, may mga kakaibang nangyayari sa panahong ito at may mga sinasabing magaganap. But even before yung circumstances around this verse, ang isang mahalagang tanong ng iba, ano tong river na to? Kung atin daw aaralin, ang malamang-lamang na tinutukoy na city of God is Jerusalem. Okay? Pag atin pong tinignan at inaral po itong psalm na ito. It's
possibly talking about Jerusalem. Ito ngayon yung tanong. May river ba na ganito sa Jerusalem? Sa tingin ninyo? Pag inaaral daw, wala namang ganitong klaseng river. So ang tanong, bakit ganito? So, babalik ka dun sa kaisipan, kaya nga to poetry, it's a sound, no? It's a song. It's not meant to be always literal. So kung may mga bagay tayong binabasa na parang, hindi naman totoo yan sa actual kasi nga, nagiging poetical, no? Yung writer. Ano po yung essence kung atin daw titignan? What is the meaning of the river here kung ating aaralin? Makikita po natin na bagamat wala pong river sa Jerusalem, this probably is an emphasis on God being the source of blessing or refreshment sa Jerusalem. Recently, sa atin nga pong nagaganap na naman ng mga kaguluhan, no, sa gitnang silangan, nagkakaroon na naman po ng emphasis, no, sa Israel, di po ba, sa bayang Israel. At nabanggit ko nga kay Pastor June, mukhang gusto kong magkaroon ng pag-aaral sa ating Bible study tungkol sa Jerusalem at sa Israel. At ano nga ba talaga ang bahagi ng bansang Israel sa kasaysayan ng mundo? At ano ba yung relationship ng simbahan ngayon, ng iglesia, ng biblical Israel at ng modern day Israel? In fact, ang question ko ay sa inyo ay, ito yung tanong ko sa inyo, is modern day Israel the same as biblical Israel or the Israel that we see in the Bible? Ano pong sagot niyo doon? Pag-aaralan po natin sa Friday yan. Kung interested po kayo, discuss po natin yan doon. But for today, ang gusto ko lang tignan ay itong katotohanan ng river at ng koneksyon ng Diyos sa kanyang tinatawag na City of God, which is where God's presence is. Ang sabi ni Allen Ross ganito, the source of Jerusalem's security was not simply in the water supply or the walls or the battlements, but in the reality of God's presence. Yung presensya daw ng Diyos, yun po talaga ang mahalaga. At kung dito po natin titignan para sa akin, yung katotohanan po na nakikita ko sa isang banda, no, hindi ko naman kayang ipaliwanag yung buong konsepto nito sa panahon natin ngayon. Pero ang nakikita ko ay ang paalala po sa atin sa isang banda, dito pa lang sa Psalms, no? We're not even talking about the New Testament here. But there is an emphasis on the presence of God compared to the location itself. Nakuha nyo? Kaya naniniwala ako na mahalaga din yung katuruan ng Panginoong Yesus na kung saan sinabi niya, ang kahalagahan ay hindi yung templo kung saan sumasamba, hindi nga yung kinikilala ng mga taga-Samaria na dito ang tamang pagsamba. Subalit sabi ng Panginoong Yesus, ang kahalagahan ay ang pagsamba ay sa espiritu at katotohanan. Kumbaga tinatanggal niya yung pagbibigay ng napakahalagang laking halaga sa lugar, isang physical place that is supposed to contain the manifestation of God. Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin dito? In other words, yung masyado kasing nakafocus ang mga tao sa Jerusalem is the Holy Land. And because it is the Holy Land, we need to fight for it and we need to focus on getting it. And so we've seen how many wars have been fought just to take that small piece of land. But then dito pa lang sa Psalm, sabi ng Panginoon, nasan ba yung totoong blessing? Nandun ba sa lupa? O nasa Kanya bilang pinagmumulan ng pagpapala? God is the river. God is the source of blessing. The blessing in this location is because God is there. Kung wala na ang presensya ng Diyos, katulad po ng Ark of the Covenant na pag binasa po natin sa Old Testament, na akala ng mga tao, ng mga kalaban ng Israel, kaya pinagpapala yung bansang yan kasi yung Ark nandun sa kanila. Ano nang nangyari nung napunta yung Ark sa kampo ng kalaban? Pinagpala ba yung kalaban? Hindi, di po ba? Sumpa ang kanilang dinatnan. And so pag inaral po natin yung konsepto ng presensya ng Diyos, uunawain po natin na hindi talaga mahalaga yung lugar. Ang mahalaga, ang presensya ba ng Diyos ay naroroon. And so pag binasa po natin to para sa atin, ito po ngayon yung paalaala, no? Na ang presensya po ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang provision. It's simply that.
No? So no matter where we are, no matter where we go, as long as the Lord is with us, He will provide. Naniniwala po ba kayo doon? Because yun po yung mahalaga, yung presensya ng Diyos. Kaya ito yung mahalaga. Kahit pumunta ka pa sa ibang bansa kasi iniisip mo yung blessing nandun, kung hindi mo kasama ang Diyos, baliwala yun. Pero kahit nandito ka sa Pilipinas, kahit sa pumunta ka sa pinakamahirap na lugar, kung kasama mo ang Diyos, yung pagpapala, makakasama mo. Naniniwala po ba tayo doon? Pangatlo, God removes our fear of natural calamity. So balik po tayo sa verse 2 and 3. Ang sabi po doon, therefore we will not be afraid, though the earth trembles and the mountains topple into the depths of the seas, though its waters roars and foams and the mountains quake with its turmoil. And then pagdating doon ay sabi doon sila, by the way, pag binasa niyo po pala yung Psalm 46, makikita niyo hanggang verse 11 siya. Yung natural division po ng Psalm na ito ay kung saan nakalagay yung sela, which means pause, dun po yung natural po division ng Psalm. So pag binasa niyo po yung Psalm 46, tatlo lang po talaga yung major outline po nito. Kaya lang hindi ko po siya sinunod. Pero kung babasahin niyo po siya, if you have time, I encourage you to read it and then tignan nyo bakit kaya tatlo yung divisions na ginawa ng psalmist sa kanyang sinulat. But let me go to verse 2 and 3. Ano po yung senaryo na pinapakita sa atin dito? Ang sinasabi dito ay pag nagkaroon ng mga natural calamities. No? Ito nga, sabi nga ito ay sa mga nakaraang araw, di po ba, umuulan na naman. And sa bagong school season, ay nagkaroon na kaagad ng cancellation of classes. No? First na cancellation of class sa bagong school year na ito. At sa pagdating ng ulan, sa pagdating ng mga bagyo, maaring yung iba sa atin ay natatakot na naman, depende kung saan kayo nakatira, na baka babahay na naman, ano namang mangyari sa bahay, sa lugar, sa mga kagamitan, sa mga sasakyan. No? Ito ay bahagi ng buhay sa mga lugar na sabi nga ay yung mga natural calamities ay bahagi po at sabihin natin hindi po ganun kaligtas yung lugar, no, na ating po kinalalagyan. Meron po ba nakakita dito yung isang nag-share na may kotse na biglang parang nabangga kasi tas lumubog ba yun? Yung nakita ko lang isang beses. Sabi ko, paano kaya nangyari to? No? Yung po yung panahon po natin ngayon, hindi mo malaman. Ang kinakatakot ko, wag sana mangyari. Bigla na lang magkaroon ng sinkhole dito sa atin. Nakita niyo ba yung sinkhole ng mga litrato? Di ba nakakatakot? Yung kinakwento na natutulog siya, pagising niya, wala na yung bahay niya kasi nasa ilalim na ng lupa. No? Thankfully, wala namang ganun. Pero tignan niyo po itong sinasabi sa verse 2 and 3. Anong klaseng kalamidad ang na-envision ng writer? Okay? Tignan po natin. Sabi niya, though the earth trembles. Anong na-imagine niyo pag earth will tremble? Lindol, di ba? Earth will tremble eh. Ito mas matindi. The mountains topple into the depths of the seas. Na-imagine yun? Mga bundok natapon sa dagat at lumubog. Nakakita na kayo ng ganun? Nangyari na ba sa kasaysayan natin yun? Yung isang bundok ay talagang nagiba at napunta sa dagat. Now, sa akin lang to. Pero siguro, pag nangyari yun, siguro medyo malaki-laki yung damage nun, di po ba? Can you imagine yung effect na pag may isang bundok ay talagang sobrang nagiba at napunta na sa tubig? In other words, pag binasa po natin, at tapos may dagdag pa dito, though its waters roars and foams and the mountains quake with turmoil. So in-imagine ko na dito, may tsunami na, tapos may mga volcanic eruption, sabay-sabay na lahat. Ano yung pinaka-nakakatakot na lindol na naranasan ninyo? Naalala niyo po ba? 1991 ba o 92? Yung lindol na malakas, tama ba? Yeah, mga 91 o 92 yun, kung ako nagkakamali, high school ako,
Tapos nasa 4th floor, tapos napalakas nung pag alog nung, hindi pa uso nun yung, duck cover. Wala pang ganon. So sabi ko, grabe to, parang nakakatakot, no? By the way, meron bang nagtatrabaho dito sa mataas na building? Iniisip ko siguro yun yung isang dahilan, kahit na gaano kaganda yung trabaho at gaano kaganda yung opisina, hindi ko nanaisin na magtrabaho sa ganong klaseng mataas na building. Imagine mo, umakyat ka pa lang doon, konting yanig pa lang doon, parang mahuhulog na yung kaluluwa mo, di ba? Sa sobrang takot mo. Pero imagine nyo, sabi ng Bible, maaring mangyari to. Maaring yanigin ang buong mundo to the point na yung mga bundok mapunta sa dagat. Ano daw gagawin ng mga anak ng Diyos? Ano sabi diyan? Therefore, we will not be afraid. Seryoso kayo? Kaya nyo itong gawin? Nanginginig na ang lahat ng tao sa takot. Kayo, nagsa-selfie pa rin. May lindol ba? Inisip ko, di ba, parang hindi ito natural. Alam mo, takot na yung mga tao, nagpapanik. Pero ikaw, kalmante pa rin. Bakit? Kasi nagpipray ka. Kasi sinasabi mo, Lord, ano man ang mangyari, pinapawi mo yung takot ko kasi alam kong kasama kita. Yun po yung maganda pong pangako ng Diyos sa mga taong nananalangin. Sa taong alam niya ang presensya ng Diyos ay nasa Kanya. God's presence calms our fears even when natural disasters threaten the world around us. Pang-apat, God restores our peace amidst political crises. Sabi sa verse 6 and 7, kung hindi pa sapat yung mga lindol, mga bagyo at iba-iba pang mga natural calamities, ito, dagdag natin. Nations rage, kingdoms topple, the earth melts when He lifts His voice. Yung iba sa atin dito, nung nabalitaan lang na binomba ng US ang Iran, nagpapanik na. Nako, Lord, darating ka na ba? Darating ka na ba? Diba? Yung iba talagang sobrang natakot na. Ano ba, yung gumawa na, siguro kung nasa Amerika tayo, lahat tayo naghanda na ng bunker natin. Kasi uso yun sa Amerika, yung mga may bunker, yung pag alam nilang magkakaroon ng World War III, papunta sila sa ilalim ng kanila pong mga bunker. At doon may mga dilata sila at kung anong mga pagkain nakasave. Kasi marami sa kanila naniniwala na magkakaroon ng World War III at nuclear war yan at magiging toxic na ang kapaligiran. At doon sila mabubuhay for how many years. Pero ang kagandahan ganito, dahil marami sa ating wala namang pera para magpagawa ng bunker, ang pangako ng Diyos ang pinangahawakan natin. Di po ba? Magkaroon man ng bagyo, magkaroon man ng digmaan, magsimula man ng World War III, sige, mangyari man ito. Ang sabi po ay hindi po natin kailangang matakot. Ang katotohanan, kung maagaw man ng mga balitang ito ang ating kapayapaan, iniimbitahan tayo ng Diyos, manalig ka sa akin. Ibalik mo yung kapayapaan na pinapangako ko para sa iyo. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. Alam niyo yung verse 7, gusto kong i-claim para sa Pilipinas sana. Ang sabi dyan, the Lord of armies is with us, the God of Jacob is our stronghold. Again, ito ang challenge nito, no? Pwede ba nating i-claim ang verse 7 para sa hidwaan ng Pilipinas at China? Yun yung iniisip ko dito Lord, pwede ba namin ito claim sa inyo? Na ano man ang mangyari na gawin ng ibang bansa dito, Lord, the Lord of armies is with us, the God of Jacob is our stronghold. Kaya lang pangako to sa bansang Israel hindi naman po para sa Pilipinas to So, sayang. Pero pag-pray natin, baka naman, sabi nga ng iba, baka naman yung pangako ni Lord para sa mga bansang Israel, pwedeng maipasa sa bansang Pilipinas din, no? Kaya hindi tayo matatakot kahit mas malaki pa yan at talagang binubuli ka, di ba? Maninindigan tayo, di ba? Kasi ang proteksyon ng Diyos ay nasa atin. Why? Because God's presence means God's protection even during conflict. Yun po yung ating maaring panghawakan. Last 2 points na lang. God reveals His plans.
Pagdating po sa latter part nitong psalm na ito, nag-shift yung psalm from a psalm of praise and thanksgiving and celebration of who God is to a psalm of parang prophecy. Ano po yung prophecy? Sabi niya, to simplify, sabi ng Diyos, this is what I will do one day. Anong gagawin niya daw? He will bring devastation on the earth. Ibig sabihin, magkakaroon ng matinding kasiraan. Pero bukod doon, ang sabi niya, He will also make wars cease. Ibig sabihin, papatigilin niya daw ang lahat ng mga away, ang lahat ng gera. Hindi niya lang basta ititigil ang lahat ng mga gera. Tignan niyo ito, pagkatapos nun sabi niya sa verse 9, He makes wars cease throughout the earth, and then He shatters bows and cuts spears to pieces. He sets wagons ablaze. Meaning, na yung kagamitan ng pagdigmaan ay sisirain din ng Panginoon kasi wala na itong halaga. Ano po yung pangako nito na pwede po nating panghawakan? It means that God's presence, when He is here, will eventually mean peace on earth. Yung kapayapaan ng Diyos na ipinangako niya ay gagawin niya para sa atin. Subalit, kailangan muna niyang sirain ang lahat ng armas ng mga bansa. At darating yun, marahil sa panahon na ititigil niya ang lahat ng digmaan at lahat ng mga kagamitan ng pagdigmaan ay kanyang sisirain din. Yun po yung kanyang pangako balang araw. Unfortunately, hindi pa nangyayari yun. Pero may panguna ng warning ang Diyos or rebuke, masasabi po natin. Ang una niyang nire-rebuke ay yung lahat ng mga bansa. Kaya nga, nung akin itong binabasa, especially verse 10, honestly, ang iniisip ko lang talaga nito, application para sa atin bilang Kristiyano. Kaya lang, pag binasa po natin yung verse 10, makikita natin, ang una pong kinakausap talaga dito, ang mga bansa. Ano po ang sinasabi ng Diyos sa mga bansa? And I believe it is also a message today. Ang sabi ni Lord, stop fighting and know that I am God. I believe this is a message for the nations today. Pinapatigil ng Diyos ang mga gera. Of course, hindi natin mapipigil ang mga tao kasi may mga taong gusto talagang manggera. Ang sabi ng Panginoon, siya mismo yung tatapos sa lahat ng mga gerang ito. Yun po yung pangako niya balang araw. And so if you have any doubts or fears until today, I encourage you, look at the Bible, look at what the promises of God are, and continue to be reminded that even if there is a threat of war, the Lord Himself will end all these wars and give us lasting peace. But for our personal application, and I'll end with this before I do the conclusion, yung rebuke na to sa verse 10, I believe is not just a rebuke to the nations, but even a rebuke to all of us Christians. Bakit? Kasi sa panahon po natin ngayon, ito pong message na ito ay marami sa atin hindi na pinapakinggan. Sa paanong kaparaanan? Tignan nyo ang ginawa natin sa ating pagdiriwang ng linggo. Ang linggo ay dapat araw ng kapahingahan. Kung pinapractice natin yung unang katuruan, ang linggo o yung ating araw ng kapahingahan ay Sabado. Pero kaya po tayo nagdiriwang ng araw ng kapahingahan ng linggo ay dahil nga po ang Panginoong Hesus, pagkatapos ng mamatay, ay muling nabuhay sa ikatlong araw at yung araw na yon ay linggo. At dahil po doon, tayo po ay nagdiriwang ng ating pananambahan tuwing linggo. Pero ano po yung mahalagang katotohanan na hindi po natin nakikita? Ang problema po ng marami po sa ating mga Kristiyano ngayon ay tayo ay abalang-abala at tayo ay palaging nagmamadali. Paano ko po alam yun? Marami sa atin dito pagod. Marami sa atin dito mataas ang BP. Bakit? Stress na stress. Anong dahilan? Either pinupuno natin ang buhay natin ng napakaraming bagay na wala ka ng panahon para magpahinga, o mas malaking problema, dahil sa dami ng mga gawain natin na pinupuno ang ating buhay, wala ka ng panahon para magpahinga sa presensya ng Diyos. Mas pipiliin nating magtrabaho para sa Diyos kaysa magpahinga sa presensya niya. Yun yung problema ng maraming Kristiyano ngayon.
We would rather work and serve the Lord, expend our energies, be tired for the Lord, rather than rest in the Lord's presence. It is a form of busyness, it is a form of restlessness that you have covered in a spirituality na sinasabi natin, ito ang modern day discipleship. When in fact, when you talk about our discipleship, is simply being with God. And so today, I'd like to invite you to rest. Huwag niyo pong isipin ang napakaraming trabaho na naiwan sa bahay, maraming trabaho na naiwan sa inyong lugar ng tatrabaho ninyo. Ang sabi ng Panginoon sa araw na ito, anak, magpahinga ka naman. Magpahinga ka sa aking presensya. Subalit, kung kinakailangan, katulad po ng storm na nirebuke ni Lord, ang sasabihin niya sa iyo, peace, be still. Nawa po ay maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Nawa po ay maranasan natin ang katotohanan na siya po ang ating pong kasama sa bawat araw. At isang panghuling talata, alam niyo po, we are talking about discipleship and disciple making. Alam niyo po yung isang mahalagang verse na hindi natin nabibigyan ng emphasis sa this Great Commission sa Matthew 28, yung sa last part. Ano po sabi sa last part? Ang sabi doon, behold, I am with you always to the end of the age. We focus on the going, we focus on the teaching, the discipling, the baptizing. Today, can we focus on the promise of God that He is with us today? And so because He is with us, we can rest in His presence. Does prayer make a difference? Yes. But only if we learn to be still and know that He, not us, not another, is God. Let's pray. Panginoon, sa aming pong paglapit sa umagang ito, bigyan niyo nga po ng kapahingahan ang bawat isa. Hindi po sa kapaguran lang ng buhay na ito, kundi maging sa aming pagnanais na gawin ang aming kalooban at makuha yung kapahingahan ayon sa aming pamantayan. Lord, I believe you are inviting us to a place of rest where we can just be ourselves and stop our striving. Na kami, Panginoon, ay magpapahinga sa iyong presensya sapagkat wala po kami kailangang patunayan sa iyo. Wala kaming kailangang gawin upang maging karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Na hindi po kami naririto sapagkat meron po kaming kasalanang pinagbabayaran o di kaya ay upang mabawasan ang aming guilty conscience. But Lord, we are just here to experience your love, to experience your grace. And so Lord, I pray that you continue to speak to us and minister us today. Allow us to rest in your presence, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.